Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto totoo to guys kasi napanood ko yung video ni Atty. Claire Castro na parang nag-aasal bata itong si VP Sara Duterte kasi yung kanyang sinasabi sa kanyang Christmas message, abay taliwa sa kanyang kinikilos. Ngayon, meron kasing video na interview itong si Sara Duterte na kung saan tinanong siya na ano yung message mo kay President Bongbong Marcos. Tapos yung kanyang kilay parang gumano, no? Nagsalubong. Ngayon, kinumpara ni Atty. Claire Castro itong si Sara Duterte dito kay Chucky. Oo. Tingnan nyo mga minamahal. Ang tindi talaga ni Atty. Claire, oh. Pang-asar malala, oh. 'Di ba? Actually, pati yung ugali, namana din ata kay Chucky. Ay, tapanoodin natin 'to mga minamahal. Itsura niya dito, parang ganito eh. Share ko lang. Yan daw itsura niya. Nagsasalubong ang kilay eh. Nagsasalubong ang kilay. Yun o. Parang ganyan o. Diba? Parang ganyan lang. Parang ganyan. Paggalit. Paggalit. Diba? Anyway, balik tayo. Diba? Okay. Parang ganyan daw yung kilay niya paggalit. Nagsasalubong. Chucky yarn! Siguro dapat yung panibagong bansag kay Sara Duterte ngayong 2026. Chucky. Yung Vice President natin na si Ala Chucky. Diba? So, ganito, ano ba yung context niyan? May message kasi, si VP Sara Duterte, mga minamahal, ngayong Pasko. So, ang sabi niya, ang Christmas is love, diba? Magandang puso, pagiging mabuti, ganyan. Actually, ito, panood ko lang muna sa inyo, Ito yung message ni VP Sara Duterte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw at maligayang Pasko sa inyong lahat. Rinig niyo? Tuwing Pasko ay binabalot ang ating mga puso ng mga biyaya na hatid sa atin ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit paano ba natin mas mapapasaya ang ating selebrasyon sa harap ng samot-saring mga hamon sa ating buhay? Mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima na sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Sa kagandahan ng ating loob, nagmumula ang pag-asa at katatagan ng loob at pananampalataya. At ito ang gagabay at magpapalakas sa atin bilang mga individual, bilang mga pamilya. Kagandahan ng loob daw, Isang bansa. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Lagi din nating ipagdasal ang biyaya ng kapayapaan at katatagan ng ating minamahal na bansa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, mapagbigay, mapagmahal, kaninyong tanan. mapagpatawad. Atin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Okay. Syukran. Okay. So, nakinig naman ninyo, di ba? Ang puso ay mapagbigay, mapagpatawad, mapagmahal. Nanggaling na yan. Sa bibig, from the horse's mouth, kay Sara Duterte, ang puso ay dapat mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Ngayon, bakit siya na-content ni Atty. Claire? Kasi taliwas nga yung mensahe niya. Paano naging taliwas? Tingnan ninyo Ganito ba yung ibig sabihin ng mapagbigay? May papakita akong video mapagpatawad, 'di ba? At mapagmahal. In just one clip sa interview ni Sara Duterte, parang ang plastic ni VP sa kanyang mensahe sa kanyang sa Christmas Day. So plastic, mga minamahal. Tingnan ninyo. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Ganun kasi ako na tao.
Ayaw ko batiin ang mga ayaw ko batiin. Diba? Isip bata yarn. Nagmamaktol yarn. So, yan pala. Yung ibig sabihin sa'yo ng ng Christmas. Yung mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Pero, hindi mo din naman ginagawa. So, ano yung ibig sabihin nun? Vice President Sara Duterte. So, pinaplastic mo din ang taong bayan. Yung magle-lecture ka sa amin, na ganito yung gagawin namin. Nagbibigay ka ng, nagbibigay ka sa amin ng lecture na ikaw mismo, hindi mo din naman ginawa. Nagde-demo ka sa amin, kumbaga parang parang ganito kasimple yan mga minamahal. Nagde-demo ka sa amin ng isang product na pampaputi, pero hindi mo naman ginagamit. Parang ganon. Nagigets ninyo? Simplest way ng explanation ng ugali ni Sara Duterte. Plastika. Sa madaling sabi. Kumbaga, iniinom mo yung drinks na yan sa harap ng madla, pero ang totoo, pangit ang lasa. Isa pang example. Nagbebenta ka ng product, pero hindi mo naman ginagamit. Diba? Ganon yung ugali ni Sara Duterte. Kung makikita ninyo sa kanyang video explanation na ayaw niyang nagbigay siya ng message for 2026. For 2025. Spirit of the Christmas, mapagmahal, mapagbigay, mapagpatawad. Ganyan yung asal na tinuturo niya sa atin. Mapagpatawad, mapagmahal, mapagbigay. Totoo nga naman, mapagbigay siya. Yung confidential funds niya, shinare niya ng shinare. Diba? Pero yung mapagmahal, ewan ko lang. Kasi kung mahal mo talaga yung taong bayan, hindi ka magkikreate ng chaos, destabilization, at kung ano-ano pa. Kung mahal mo ang taong bayan. At besides, kung pag-uusapan natin yung pagiging mapagpatawad, VP, wag naman tayo sana umabot sa punto na nagpaplastikan tayo dito na. Diba? Mapagpatawad ba yun? Yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte, mga minamahal, na kung mapapansin nga ninyo, parang tila bagaan nang iinsulto pa si Sara Duterte sa salitang mapagpatawad pero hindi naman niya ginagawa. So meaning, kung nabash ka man ngayon, reflection lang yon ng sinabi mo. Tama nga yung sinabi na Attorney Claire. Diba? Kamukha mo na dyan si Chucky pag nagagalit ka. Tapos tawag dito, isip bata pa. Ay, nako. Well, anyway, mga minamahal. Yung sagot niya na, hindi naman daw magbabago si PBBM. Totoo naman yan. Hindi magbabago si President Bongbong Marcos dahil kung ano yung ugali niya simulat sa pool, hanggang ngayon, ganun pa din siya. Mapagbigay, mapagmahal, tumutulong sa mamamayang Pilipino. Di ba pinapakita ang tamang kawang gawa, pinapakita ang pagiging transparent, pinapakita na ganito dapat yung ipamalas natin. Dapat bang baguhin ang magandang asal? Kako, VP Sara Duterte, mas nararapat na baguhin mo ang sarili mo bago ka muna sa iba. Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia nyo mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. At para sa mga team replay, yes, ako po ay lumalambing. Humihingi po sa inyo ng kahit konting likes and share. And also mga minamahal, don't ever forget to click the subscribe, hit the notification bell, follow, like, and share. Again, Merry Christmas and advance Happy New Year!